Ito kasama po natin sina Major Art Dumalagan at Major Eliseo Betinol. Siya po ang sila po mga nanguna dito sa dive operations kanina at sila po yung mga taga Philippine Army. Magandang hapon po sa inyo, Major Betinol. Magandang hapon sa lahat ng nakikisubaybay sa programa natin. Apo, sa ngayon po, gaano kahirap po itong mahirap yung pag-dive po ng inyong team sa ngayon? Gaano kahirap din po itong ginagawa na pagsubok itihaya ito pong bangka? So far, napakahirap mula nung nag-umpisa kami kanina kasi halos zero visibility yung dinive namin nung nasa malayo pa yung boat. Mm-hmm. So, buti na lang na agapan natin na natalian. So, kaya nahila natin na papunta dito sa shoreline, sa pier. Opo, Major Dumalagan, nahirapan kayo dun sa pag kumapit kayo dun sa bangka, parang hinahatak din kayo pababa o parang hinihigop kayo paloob. Pakikwento niyo po sa amin. Kasi po kanina nung dala ko yung, nagsama kami ni Sir Don, siya yung team leader namin. Opo. Naghiwalay kami doon sa may bangka, doon sila sa kabilang side. Yung ako din sa kabilang side. Kaya yung paghampas po ng alon, aangat yung bangka. Tapos bigla na namang bababa siya. Kaya nakakritical po kung mauntog, matabunan kami din sa loob. Opo. Kaya kapit lang kami sa gilid doon, kami naghihila ng mga debris sa gilid. Opo, yung binabanggit nyo, yung inalis nyong semento at bigas, Opo. yun po yung nagbigay na para lumutang ibang mga gamit at yung bangkay po na isa. Opo, tama po kasi nasa pintuan nakaharang po yung mga sako-sako ng bigas, yung sako-sako ng mga tiles at saka yung simento na nandoon sa may pintuan ng bangka. Opo. Kaya yung hinila namin yun, pag hila namin, nagsilabasan yung mga dry goods ng mga passengers. Tapos yun nagsilutangan na yung mga ibang gamit doon. Saka yung bata, sumunod na yung bata. Opo. Yung pong meron ho bang mga gaano karami ho yung maaaring naipit doon sa loob ng mga bigas at semento? Hindi natin masyadong as to number ng bigas tsaka simento. Pero honestly, mahigit 100 daw po yung karga na simento. So yun yung actually nagpapahirap na yung paghila kahapon kasi mabigat siya at the same time nung nabasa. So yun, dagdag siya weight ng boat. Pero yung nga po, yung maaaring natabunan, hindi pa rin mabilang talaga kung ilan, nung mga kargamento na yun? Kargamento na yun. So far, sa assessment namin, while hinihila, papuntang pier yung boat, yung mga kargamento actually is parang naiwan na siya doon. Kasi nasira na yung pilot house, lahat-lahat. Kaya kung pansin namin kanina, lumulutang na yung boat kahit nakataob siya. Yung posibilidad na mga ilang bangkay pa po ang nasa sa loob? As to number ng bangkay, kasi wala kaming accurate na bilang as to manipisto nila. Pero so far, yung na-retrieve natin, since kanina before hinila is umabot ng 8. Yun yung accurate kami kasi nandun kami mismo, kaming nagre-retrieve. Kayo mismo? Yes. Ngayon na pakagat na ulit yung dilim, ito ba'y itutuloy-tuloy na o papabayaan na ulit katulad po nung nangyari kahapon? So far, based sa planning ng nakakataas dito, ito ay tuloy-tuloy na kasi nandito na. Masabi ko dito, ang siguro nasa 95% na yung operasyon natin. Opo. At yung nakikita natin, ang lakas nung alon, sir, talagang mahirap kahit naririto na siya sa gilid, no? Opo, sir, kasi pag nadalo ka sa gilid ng bangka, pag angat niya, babakyum siya ng tubig ngayon. Kung nandun ka sa kabungangan ng bangka, sa pintuan, hihigupin ka sa loob. Kaya ang isang critical sa amin na diver doon, sir, yung mga low bid na posible na. Sa akin kanina, twice napulupot yung tangki ko saka yung paa ko sa tali, mga straw. Kaya gamit namin. Buti yung may safety talaga, yung may diver's knife kasi yung pamputol namin doon. Kaya pag ahon ko kanina, may mga straw na yung regulator ko sa likod. Kaya ang critical doon, sir, kung naubusan ka ng hangin, tapos nandun ka pa sa ilalim, nakatali ka na hindi ka makita ng kabady mo. Kaya 100% talaga yung rest na. Yung pong kahit itong mga maliliit na tabla na ito, yung mga kahoy na palutang-lutang, delikado rin. Siyempre, pag hampas ng alon, hahampas sa'yo, yung impact na yun sa'yo. So, sa ngayon, ang advice sa inyo ay tuloy-tuloy lang kahit dumilim na dahil malapit na siya. So far, hindi naabutan ito ng dilim. Hopefully, maiangat na natin yung
boat dito sa pier mismo. Apo, pero yung pagkakatali ho niya, kakayanin ho ba nung tali? Hindi, sa tingin niyo, hindi Ang magkakaiwalay ginagawa yung bangka? natin sa ngayon, kasi kung napapansin nyo kanina, siya nakalubog. Aha. So, ang sabi ko kanina is hindi pwedeng pasukin ng any divers kasi mga debris, Aha, yung saka debris. yung may mga pako. So, ang ginawa natin, nag-staging tayo. So, tali muna tayo sa isang outrigger niya hanggang maangat lang yung isa. Tapos, nagtali tayo ng dalawa again. So, hopefully, pag iangat na konti, another tali na naman na gagawin natin hanggang sa hopefully maiangat natin finally yung... So, sa mga oras na ito ho, habang nakaangat yan, meron ho nagtatali sa ilalim ng mga diver, tama po ba? So far, kiniklear natin yan. Ang procedure natin is tali, clear natin kasi pag for safety purposes, at least kung hinihila, kung may maputol man siya, at least safe lahat ng operators natin. So yun yung procedure natin. So just in case may sumablay dyan ng mga tali, baba naman yung mga divers natin, din tali, stop yung hila, then pag clear, again, hila na naman. O ilang grupo ho ng divers yung nagtutulong-tulong para sa ISO ang pwesto nito? As far as nalalaman ko, so kami sa Army team, then sa Navy team, sa Coast Guard, sa Pasar, sa Ormoc Rescue, saka other marami pang volunteers na hindi lang natin na-identify na paisa-isa, dalawa, Apo. mga divers. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ulit kami sa inyo. Sila Major Art Dumalagan at Major Eliseo Betinol. Sila po ang nanguna dito sa pag-dive kaugnay po nitong pagtaob pa rin ng MV Kim Nirvana.